Ang panahon ng kaliwanagan or Age of Enlightenment. Sa panahon ng kaliwanagan, nagkaroon ng maraming pagbabago sa larangan ng batas at gobyerno, sa larangan ng medisina, sa larangan ng edukasyon, at sa larangan ng transportasyon. Ang lahat ng ito ay bunga ng mga pagtutuklas at imbensyon sa panahon ng Rebolusyong Siyentipiko. Ang siyensya ay isang konseptong Greek na nangangahulugang kaalaman. Ito ay nakabatay sa mga turo ni Aristotle. Ang siyensya sa panahon ng Scientific Revolution ay tinatawag na New Science. Napapaloob dito ang pagkakaroon ng bagong pananaw tungkol sa sansinukob or ang universe. Ang New Science ay nakabase sa pagmamasid at paggawa ng eksperimento sa kapaligiran, o mas kinikilala bilang scientific method. Nakatulong ang Age of Reason upang lumaganap itong bagong paraan ng pagpapaliwanag. Si Nicholas Copernicus ay isa sa mga siyentipikong may malaking kontribusyon sa panahon ng Scientific Revolution. Sa kanya nagmula ang heliocentric theory, na nagsasabing ang araw ang nasa gitna ng solar system. Karugtong ng heliocentric theory ang theory ni Johann Kepler, na nagsasabing ang bawat planeta ay may kanya-kanyang ikot sa araw, na tinatawag na orbit. Ang mga teoryang ito ay napatunayan ni Galileo Galilei dahil sa kanyang imbensyong teleskopyo. Hindi natuwa ang simbahang Katoliko sa mga bagong kaisipan na lumalaganap. Inimbestigahan nila ang mga siyentipiko. Isa na rito si Galileo Galilei. Kapag hindi binawi ng siyentipiko ang kanilang sinabing natuklasan, ay tinuturing ang mga bagong kaisipan na lumaganap sa Scientific Revolution ay nag-umpisa ng tinatawag na Age of Enlightenment o panahon ng kaliwanagan. Ang Age of Enlightenment ay isang kilusang intelektual na binubuo ng mga iskolar na nagtangkang iahon ang mga Europeo mula sa mahabang panahon ng kawalan ng katuwiran at pamamayani ng pamahiin at bulag na paniniwala noong Middle Ages. Ito ang nagsilbing pundasyon ng mga modernong ideyang may kinalaman sa pamahalaan, edukasyon, at sining. Isa sa mga bagong kaisipan na ito ay isinulat ni Thomas Hobbes sa kanyang aklat na Leviathan na nilathala noong 1651. Ayon sa pilosopiya ni Hobbes, ang absolute monarchy ang pinakamahusay na uri ng pamahalaan. Ito ay dahil ang kaguluhan ay likas sa tao, kaya kailangan nila ng isang pinuno upang supilin ang mga ganitong pangyayari. Ang tawag sa isang magulong lipunang walang pinuno ay anarchy. Upang maiwasan ang anarchy, ang mga tao at ang gobyerno ay nagkakaroon ng kasunduan na tinatawag na social contract. Ayon sa social contract, ang mga tao ay susunod sa utos ng gobyerno kapalit ng pagprotekta ng pamahalaan sa kanilang mga karapatan. Si John Locke ang nagsulat ng Two Treatises of Government na inilathala noong 1689. Ayon sa pilosopiya ni John Locke, ang tao ay may kakayahang mga tuwiran, may mataas na moral at mayroong karapatan sa buhay, kalayaan at pag-aari. Maaaring umalis ang tao sa social contract kung ang pamahalaan ay hindi na kayang pangalagaan ang kanyang mga natural na karapatan.
Nakabatay sa pilosopiyang ito ni John Locke ang Declaration of Independence ng Amerika na isinulat ni Thomas Jefferson. Ayon naman kay Baron de Montague, hindi dapat nasa iisang tao lamang ang kapangyarihan at ang gobyerno ay dapat hatiin sa tatlong bahagi, ang executive, legislative at judicial branch, at ang kanilang mga kapangyarihan ay nakabatay sa konstitusyon ng bansa. Si François-Marie Arouet, o mas kilala sa pangalang Voltaire, ay walang tiwala sa kakayahan ng mga pari at ng hari ng France sa pamumuno. Tinuligsa niya ang simbahan at ang Royal Court of France na naging dahilan ng 2 beses niyang pagkakabilanggo at pagpapatapon sa England. Isa pang bugso ng pagbabagong nangyari sa Europa ay ang Industrial Revolution o Rebolusyong Industrial. Ang Industrial Revolution ay isang bagong uri ng revolusyon. Napapaloob dito ang pagbabago sa agrikultura at paggawa sa mga bansang Europe at United States. Ang pagpapalit ng gawaing manual sa kabukiran ng makabagong imbentong makinarya. Ang paglipat ng mga tao mula kabukiran patungong pabrika upang kumita ng malaki. At ang pagbuo ng makabagong middle class. Sa Great Britain, partikular sa London, nag-umpisa ang Industrial Revolution. Ito ay dahil maraming coal at iron na ginagamit sa mga makinarya na matatagpuan dito. Si Eli Whitney ang nakaimbento ng cotton gin noong 1793. Pinabilis nito ang paghihiwalay ng bulak mula sa kanyang lalagyan pagkatapos anihin. Ang spinning jenny ay isa pang mahalagang imbensyon sa panahon ng Industrial Revolution. Pinabilis nito ang paggawa ng sinulid mula sa bulak at ang pagsilid ng sinulid sa mga bukilya. Ang steam engine maaari ay ang pinakamahalagang imbensyon sa panahon ng Rebolusyong Industrial. Dahil sa kahalagahan niya sa iba't ibang aspeto ng paggawa, ikinabit ito sa gulong upang maaring dalin sa iba't ibang lugar kung saan siya kailangan. Ito ay pinalaki upang maaaring sakyan at dito nag-umpisa ang mga sinaunang kotse. Ito ay lalo pang pinalaki at naimbento ang tren. Inilagay siya sa riles upang madali itong makontrol at upang mapabilis ang paglipat ng mga produkto sa mas malalayong lugar. Ang mga pinakamalalaking steam engine ay kinabit sa iba't ibang makina upang sabay-sabay itong patakbuhin. At ang mga ito ay nilagay sa pabrika upang lalo pang mapabilis ang produksyon. Ang steam engine ay ginamit din sa paghila ng tubig mula sa ilalim ng lupa at pagdala ng supply ng tubig sa mga kabahayan. Ang Newcomen steam engine at Watt steam engine ay 2 halimbawa nito. Sa larangan ng komunikasyon, ang imbensyon na telepono ni Alexander Graham Bell ang siyang pinakamahalaga. Dahil dito, ang boses ng tao ay maaring makarating sa ibang lugar sa pamamagitan ng paglakbay sa mga kable. Si Samuel B. Morse naman ang inventor ng telegraph. Ang Morse code ay naimbento upang makapagpadala ng mga mensahe sa mabilis na paraan gamit ang telegraph. Si Thomas Alva Edison ang isa sa mga kinikilalang inventor ng kuryente. Ang kanyang kumpanya ang responsable sa DC o direct current. Ang problema sa direct current ay hindi ito stable, kaya hindi ito ligtas.
at maaari lamang itong ipadala sa malalapit na lugar mula sa kanilang power plant. Si Nikola Tesla ay isa sa mga empleyado ni Thomas Edison. Siya ang inventor ng AC or alternating current. Ang kanyang kuryente ay ligtas, maaaring hawakan, at maipapadala sa mas malalayong lugar. Hindi nagkasundo sina Tesla at Edison sa paraan ng pagbabayad sa kanya. Dinala ni Tesla ang kanyang imbensyon sa ibang kumpanya, ngunit siniraan ito ni Edison kaya't hindi ito nagtagumpay. Sa ngayon, ang ginagamit natin, kuryente, ay tinatawag na AC-DC o kombinasyon ng dalawang kuryenteng na imbento ni na Edison at Tesla. Maraming naging mabuti at masamang epekto ang industrialismo. Ang mga ito ang tatalakayin natin susunod. Isang masamang epekto ng industrialismo ay ang child labor. Dahil napabilis ng makina ang paggawa, nangangailangan ng mas maraming tao sa mga kabukiran at sa mga pabrika. Ang mga batang anak ng mahihirap na pamilya ay napilitang magtrabaho. Isa pang masamang epekto ng industrialisasyon ay ang paglaganap ng squatters area. Dumami ang mga taong naninirahan sa syudad dahil nandun ang mga pabrika, ngunit wala silang matitirhan dito. Napilitan silang magtayo ng mga bahay na dikit-dikit at walang kaayusan at kalinisan. Sa London, na sentro ng industrialisasyon, may mga kwartong paupahan kung saan 20 pamilya ang nakatira sa iisang kwarto. Isang magandang epekto ng industrialisasyon ay ang pagkakaroon ng middle class society. Ang mga may-ari ng pabrika o may mataas na katungkulan dito ay lumago ang kabuhayan na kung minsan ay hihigit pa sa mga kamag-anak ng hari. Nagkaroon sila ng kapangyarihang maimpluwensyahan ang mga batas at makontrol ang ekonomiya. Dahil hindi sila ituturing na dugong bughaw o nobles, sila ay tinawag na middle class society o bourgeoisie upang mahiwalay sa karamihan. Ang pinakamalaking epekto ng industrialisasyon ay ang pagkakaroon ng ikalawang yugto ng pananakop. Ito ay tatalakayin natin sa susunod na aralin. Ang mga larawan sa video na ito ay hindi ko pag-aari. Ang mga kaisipan ay batay sa content standards ng Department of Education. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa susunod na aralin.